panindigan mo. Huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo tungkol sa Panginoon. Sa mga alagad, dagdagan mo po ang aming pananalig. Pero sabi ni Kristo, kahit kasing laki lang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig, kaya mong utusan ng puno na lumipat ka doon o lumipat ka sa kung saan, susunod yun. Kung meron lang tayong, pero napakaliit na inihahambing sa butil ng mustasa. So, ang pananalig po, hindi ito sa o may papakita sa napakarami nating ginagawa. Ang pananalig, kasi pwede kang magdasal ng rosaryo araw-gabi, buong buwan ng Oktubre. Ngayon nga, di ba, inihikaya tayo, magdasal ka ng Santo Rosario kasi ito ay makakatulong sa atin na kilalanin o makilala si Kristo kasama at sa tulong ng mahal na Birhen. At kapag nakikilala natin ang Panginoon, mas tumitibay ang ating pananampalataya o pananalig. Hindi ito mag-withdraw ako ng pananalig. Hindi ito bibigyan, ilan ba kailangan mo? 10? 100 o 50? Hindi. Kasi kung tutuusin, binigay na ito sa atin. Nang tayo po ay binyagan, ipinagkaloob na itong biyaya ng Diyos na pananalig na ito. Kailangan lang natin na, kumbaga sa buto, di ba? Dinidiligan, pinagyayaman, hindi yung nandyan lang. Paano lalago ito? Kaya na binigay sa atin, no, ang salita ng Diyos. Magbasa ka ng Biblia, makikilala mo ang Diyos. Magbasa ka ng mga katisismo natin, magbasa ka ng mga turo ng simbahan para mapatibay tayo. Kasi kung hindi, napakadali natin magreklamo. At ang isang taong walang pananalig, takot itong mabuhay sa araw-araw. Ang isang taong walang pananalig, natatakot itong sumunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya gagawa ito ng mga bagay sa pamamaraan ng mundo. Magnanakaw ito, papatay ito, mga alipin ito, kasi para sa kanya, kailangan niyang mabuhay para sa sarili lang. Pero kung nananalig tayo sa Diyos, kahit wala tayong pera, kahit may sakit tayo, makukuha nating magtiwala sa Diyos. Yun ang dulot ng pananalig sa tao. Mas pinatitibay tayo sa mga panahon na tayo po ay sinusubok. Sabihin niyo nga po ulit, pananalig. Mas malakas po, pananalig.